Ngayong araw, tinanggihan na naman ng Iran ang isa pang ultimatum ni Donald Trump at muling isinara ang kipot ng Hormuz. Ngunit sa pagkakataong ito ay tuluyan na at nagbigay sila ng sariling ultimatum laban sa Estados Unidos ng Amerika. Dapat lubusang umalis ang mga tropang Amerikano sa rehiyon. Hanggang Sabado ng gabi, opisyal na hinihiling ng Washington na magbigay ng pampublikong garantiya ang Iran na mananatiling bukas ang kipot ng Hormuz at hindi na muling magkakaroon ng pag-atake sa mga barkong pangkalakalan. Ang pahayag ni Trump ay may tonong nagbabanta na kung walang ganong garantiya mula sa Tehran, sabi niya, hindi ito magiging pinakamagandang araw para sa Iran. Lumipas ang Sabado at sumagot ang Iran pero hindi ito nagbigay ng mga garantiya. Binomba ng Iran ng misil ang isang container ship sa kipot ng Hormuz at idineklara nilang sarado ito hanggat hindi tumitigil ang Estados Unidos sa panghihimasok sa rehiyon. At ginawa ito ng Iran ilang oras lamang matapos mag-alok ang Oman ng plano para sa ganap na pagbubukas ng paglalayag. Isa itong hayagang sampal kay Donald Trump na parang heto na ang kasunduan, nagkaayos na. Pero sabi ng Iran, wala kaming pakialam dyan. Sa episode na ito, aalamin natin ang mga nangyari sa nakalipas na 24 na oras. Bakit nabigo ng lantaran ang ultimatum ni Donald Trump? At higit sa lahat, bakit kahit gaano pa kalakas ang Amerika, maaaring kapusin lang sila ng bala para suportahan ng ultimatum na ito? Dahil ang tunay na sensasyon ay hindi lang sa kapangahasan ng Iran, kundi sa mga numero mula sa bagong pagsusuri. Ganito ang sinasabi ng pagsusuring ito. Kalahati ng THAAD, halos kalahati ng Patriot at isang katlo ng Tomahawk ay nagamit na. Abuting ng taon bago maibalik ito, pero kailangan ng lumaban ngayon. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ito, pero bago magsimula, paki-subscribe muna sa YouTube channel natin. Malapit na tayong umabot sa 300,000 subscribers. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong pag-subscribe. Pag-usapan natin ito ng sunod-sunod. Noong nakaraang Sabado, hinilin ng Estados Unidos sa Tehran, direkta at sa pamamagitan ng tagapamagitan na bago matapos ang Hulyo 11 ay hayagang kilalanin na bukas ang kipot ng Hormuz para sa lahat at mangakong agad na ititigil ang mga pag-atake sa mga komersyal na barko. Pero sa halip, isang missile mula sa corps ng mga tagapagtanggol ng Rebolusyong Islamiko ng Iran ang tumama sa container ship na Galaxy na may bandila ng Cyprus mismo sa kipot ng Hormuz. Ayon sa datos ng Central Command ng US, ang barko ay nagtamo ng matinding pinsala sa silid ng makina, nagkaroon ng sunog sa loob at isa sa mga miyembro ng sibilyang tripulante ay nawawala. Naglabas ng pahayag ang korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon na ilang barkong sinulsulan ng bayuhan ang nagtangkang dumaan sa rutang hindi aprobado ng Tehran at di sumunod sa utos na baguhin ang direksyon at pinaputukan sila ng warning shot. Yung tinatawag nilang warning shot na sumira sa silid ng makina ng barko at naging dahilan ng pagkamatay ng isang tao. Pagkatapos, ang pangunahing pahayag ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon, quote, "Pagkatapos ng insidenteng yon, ang kipot ng Hormuz ay isinara hanggang sa karagdagang abiso at hanggat hindi tumitigil ang Estados Unidos ng Amerika sa panghihimasok sa reyon, walang barko ang papayagang dumaan. Wala na ang panahon ng isang panig na kasunduan, dapat tuparin ng Estados Unidos ang kanilang pangako, may kapalit silang babayaran." Para maintindihan ang kahihiyan ng Estados Unidos, kailangan ng isang detalyeng di napansin ng marami. Ang pag-atake sa barko mula sa panig ng Iran ay nangyari ilang oras matapos ni Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Abbas Rakchi ang direktang negosasyon sa Oman, kasama ang kanyang mga katapat mula sa Oman at Qatar. At ang mahalaga, sa mga negosasyong yon, iminungkahi ng Oman na ganap na buksan ang parehong mga daanan ng barko sa Strait of Hormuz. Ang timog na ruta sa pamamagitan ng tubig ng Oman ay bubuksan ng walang anumang paunang koordinasyon. Коридора в Ормузском проливе. Ang rutang pantubig sa pamamagitan ng tubig ng Oman ay bubuksan ng walang anumang paunang koordinasyon. Bumabalik sa mga patakaran ng militar at sinabi niya, hayaan nating gawin din ng Iran ang ganoon, magtulungan tayong tiyakin ng seguridad ng kipot, hayaan nating gumana ang lahat, pumapayag ang mga Amerikano na umatras na lang. Ibig sabihin, inilatag ng mga tagapamagitan ang isang handa ng solusyon. Bilang tugon, nagpaputok ng misil ang Iran, lalo na sa barkong dumaraan sa timog ruta at teritorial na tubig ng Oman. Ito ay tahasang pambabasto sa Washington at mga tagapamagitan na parang sinasabi nilang wala silang pakialam sa mga alok at sila lang ang masusunod. Dito naganap ang mas nakakahiya para sa White House.
Alalabindalawa na ng tanghali ng linggo, matagal nang lumipas ang deadline at si Trump ay hindi pa rin nagbigay ng anumang pampublikong reaksyon tungkol sa insidente. Ang Pangulo ng Estados Unidos na nangakong bubombahin ng Iran ng hindi pa nila nararanasan ay nananahimik habang ilalabag ang kanyang ultimatum. Hindi naman nanahimik ang militar ng Estados Unidos kaya dapat isaalang-alang ito sa pagbatikos kay Donald Trump. Kahit wala siyang sinabi, may ginagawa pa rin ang Amerika. Mahalaga ito. Inanunsyo ng Central Command ng Estados Unidos ang ikatlong sunod na pag-atake laban sa Iran ngayong linggo na tumama sa 140 pasilidad militar. Kasama dito ang mga kompleks ng misil at drone, mga imbakan ng bala, mga sentro ng komunikasyon at mga radar sa baybayin. Narinig ang mga pagsabog sa Bandar Abbas, Sirik, Chabahar, sa isla ng Qeshm, sa lalawigan ng Bushehr at sa Asaluye. At pagkatapos, magbibigay sila ng CP mula sa Central Command ng Estados Unidos. Binigyan muli ng pagkakataon ang Iran na ipakita ang pagsunod sa memorandum matapos siyang panagutin sa mga naunang pag-atake sa mga komersyal na barko at muli siyang nabigo. Binigyan din ng mga militar ang mga pag-atake ay sinasagawa sa utos ng punong komandante. Ibig sabihin ay personal na utos ni Donald Trump. Samantala nagsalita si Pete Hegseth, pinuno ng Pentagon, sa kanyang sariling paraan at sinabi si maling pagpili ang ginawa ng Iran at ngayon ay nagbayad sila sa pamamagitan ng mga pag-atake. Ngayon, ito ang nangyari pagkatapos at ito ang mahalaga. Hindi natakot ang Iran. Naglunsad ng mga ganting atake gamit ang mga misil ang Tehran ayon sa mga militar sa mga base militar ng Amerika sa mga bansa sa Persian Gulf. Ibig sabihin, muling nagsarang siklo sa atin. Naalala nyo, napag-usapan na natin ito dati. Ang siklo ay umikot sa mga base militar ng Amerika sa mga bansa sa Persian Gulf. Ibig sabihin, muling nagsarang siklo sa atin. Naalala nyo, napag-usapan na natin ito dati. Ganito ang takbo ng siklo. May ultimatum mula sa Estados Unidos, tapos umikot na naman tayo. Hindi pinapansin ng Iran ang lahat ng ito. Tapos susunod ang mga pag-atake ng Estados Unidos at pagkatapos nito ay may mga kautusan mula sa Estados Unidos. Tapos umikot na naman tayo. Hindi pinapansin ng Iran ang lahat ng ito. Kasunod nito ay ang mga pag-atake ng Estados Unidos. May mga pag-atake rin mula sa Iran. Pagkatapos ay muling maglalabas ng ultimatum ang Amerika at ganito raw paulit-ulit na umiikot ang mga pangyayari. Ito ay isang klasikong spiral ng paglala ng sitwasyon na wala namang malinaw na solusyon o labasan. Dito nga, nagbabala na ang mga Iranian na anumang ganting aksyon kaugnay ng container ship ay sasagutin nila ng matinding tugon. At dito rin nakikita ang panganib ng sitwasyon. Walang malinaw na solusyon sa deadlock na ito. Nagbabala na ang mga Iranian na anumang ganting aksyon kaugnay ng container ship ay sasagutin nila ng matinding tugon. Tiyak na magiging target ang mga bagong base ng kalaban sa gitnang silangan. Sa huli, gaya ng napapansin nitong mga buwan, umiikot sa parehong siklo ang spiral na paglala na ito. At lahat ng ito ay mukhang bagong yugto ng digmaan. Pero dito nga nagkakaproblema, kaya nga si Trump ay tahimik din. Bakit hindi sinamahan ang ultimatum ni Trump ng agarang matinding atake na ipinangako niya? Oo, sumagot ang sentral na komando ng Estados Unidos pero hindi ito matindi, kundi gaya ng dati lang. Madalas nilang binobomba ang radar, baybayin at iba pang pasilidad militar. Paulit-ulit ito pero wala namang sumunod na matinding atake. At ang sagot kung bakit tahimik si Trump at bakit walang matinding atake ay nasa bagong pagsusuri ng Sentro ng Estratehikong at Pandaigdigang Pag-aaral. Sa oras na opisyal nang natigil ang malawakang labanan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran noong Abril. Noong panahong iyon, nagamit na ng Pentagon ang hindi bababa sa kalahati ng kanilang mga interceptor ng THAAD, halos kalahati ng mga interceptor na Patriot at mga 30 Tomahawk na cruise missile. Akala mo, ang tigil sa digmaan ay dapat nagbigay ng oras sa Estados Unidos para mapunan ang supply nila. Pero ayon sa kasalukuyang schedule ng mga supply, tumatanggap ang Pentagon ng humigit kumulang 15 bagong Tomahawk at 20 bagong Patriot na mga misil bawat buwan. At ngayon, pakinggan ninyo, wala talagang nakatagdang supply ng mga CUT interceptor sa taong 2026. Dahil dito, tinataya ng Sentro ng Estratehikong at Pandaigdigang Pag-aaral na 3 taon o higit pa bago maibalik ang mga reserba sa antas bago ang digmaan. At pag-isipan ninyo ang kalkulasyong ito. Sa unang 16 na araw ng operasyon, nagpakawala ang mga puwersang Amerikano ng 402 na Patriot na missile 402. Dahil 20 missile lang kada buwan ang nagagawa, mahigit 2 taon bago mapalitan ang isang bugso. Sa parehong unang 16 na araw ng operasyon, nagpakawala sila ng 535 Tomahawk na missile. Diretsahang inila lahat ng retiradong Marine Corps Colonel at Analyst na si Mark Kensian ang panganib para sa Estados Unidos. Narito ang kanyang sinabi, "Kung magpatuloy ang digmaan sa parehong bilis gaya na nakaraang 5 buwan, bababa ng malaki ang mga reserba at lalala ang panganib, lalo na sa Indo-Pasipikong reyon.
Ito ang tunay na patibong para kay Donald Trump. Bawat misil na pinakawalan laban sa Iran ay isang misil na wala na kung sakaling umatake ang Sina sa Taiwan. Ito ang tinawag ni Ken Shan na yugto ng mas mataas na vulnerabilidad sa kanlurang Pasipiko. Siyempre, todo kumpiyansa ang Pentagon sa publiko. Ngayon, sinabi ng tagapagsalita na si Sean Barnell, quote, "Ang sandatahang lakas ng Amerika ang pinakamakapangyarihan sa mundo at may kakayahang kumilos kahit kailan at sang gustuhin ng presidente." Pero gusto kong bigyang diin na ang pahayag na ito ni Sean Barnell ay salita sa salita na kapareho ng sinabi rin ni Sean Barnell noong Abril. Noong may pahinga sa digmaan, ito rin ang eksaktong sinabi niya. Sabi niya, kung kailangan na, saka tayo titira, kumpleto at pinakamalakas tayo. Ibig sabihin, kinopya lang ito kaysa magbigay ng sariling argumento. Sinubukan ni Trump lutasin ang problema sa administratibong paraan. Noong Hunyo, ginamit niya ang batas sa produksyong pandepensa para tanggalin ang burokrasya at pabilisin ang paggawa ng mga misil. Pero ang pagpapalawak ng produksyon ay nangangailangan ng oras na wala si Trump. Ang ikalawang bahagi ng bitag ay ekonomiya, kung saan tinatamaan ni Iran si Trump sa pinakamahina niyang bahagi. Bago ang digmaan, ang Strait of Hormuz ay daanan ng isang kalimang bahagi ng supply ng langis at likidong natural gas sa mundo. Ang pagharang nito ay nagdulot na ng pagbagsak sa mga pamilihan ng enerhiya. Ang aktwal na pagharang ng Iran ay nagdulot ng pagtaas ng presyo ng mga produktong enerhiya at nagpabilis ng pandaigdigang inflasyon. At dito pumapasok ang tinatawag nating pampulitikang aritmetika na hindi matatakasan ni Trump. Hindi niya ito madaling matatakasan o magkunwaring walang nangyari. Ang pagtaas ng presyo, lalo na ng gasolina, ang pinakamaselang usaping pampulitika para kay Donald Trump bago ang eleksyon sa Kongreso ngayong Nobyembre. Alam nyo na sinusubukan nilang maglunsad ng sariling net worth na parang presidential na gasolinahan kung saan mas mura ang gasolina. Sa madaling salita, sinusubukan nilang mag-isip ng mga programang pampulitika kung paano ipapakita sa mga Amerikano na, kumbaga, ang problema sa presyo ng gasolina ay hindi naman talaga ganon kainit na issue. Alam ng lahat ng Amerikano na mabigat at mahirap ang problemang ito. At alam din ito ng mga Iranyano, sa totoo lang. Alam din ng mga Iranyano ito ng mabuti. Simple lang ang kalkulasyon. Habang mas matagal na sarado ang Hormuz Strait, tumataas ang presyo ng gasolina sa Amerika at lalong pumapalpak ang mga Republikano sa eleksyon sa Nobyembre. Ibig sabihin, hindi lang mga misil ang ginagamit ng Tehran sa pakikipaglaban. Nakikipaglaban din sila gamit ang presyo ng gasolina sa mga gasolinahan tulad ng sa Ohio, Pennsylvania, California at iba pa. Nakikipaglaban din sila doon. At isa pang detalye na maaring magbago ng lahat. Noong Sabado, sa kaunang-unahang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, sabihin na lang natin, sa Panipi, nagsalita ang bagong pinakamataas na leader ng Iran na si Ayatollah Ayatollah Ajtaba MNI. Siya ay hindi nakita ng kahit sino mula pa Pebrero at hindi rin dumalo sa libing ng ama. Binibigyang diin ko, iniugnay ng Iranian media sa kanya ang nakasulat na pahayag na nagbabantang maghiganti sa pagkamatay ng kanyang nauna at ama na napatay sa simula ng digmaan. Nagbabago ang sitwasyon. Bakit? Dahil kahit sa ganitong nakasulat na anyo, ang leader na si Atsabak MNI, hindi ko man alam kung siya nga ang sumulat nito, ay nagsalita na. Gayunpaman, kahit tahimik ang tila ditiyak na leader, maaring isisi ang mga atake sa sariling kilos ng mga radikal mula sa korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon. Pwede mong sabihing may pagkakabahabahagi. Ang mga radikal, sila yan, gawa nila, kami naman ay gusto ng negosasyon. Kagabi lang, literal na sinabi ng mga Iranyano, ng mga politikal na ekstremista at ng politikal na pamunuan na pakinggan nyo, nagkaroon lang ng aberya sa sistema. Aksidente naming inatake ang Strait ng Hormuz at hindi pa nga kami yun, kundi mga militar ang matake, may sarili silang pananaw doon. Maari naman silang sisihin palagi. Pero ngayon, ang pinakamataas na leader na mismo ang hayagang naninindigan para sa paghihiganti. Para sa mga negosyador sa Tehran, halos wala nang natitirang puwang dahil sinabi na ng kanilang leader, maghihiganti tayo. Ayon sa kanya, magsisimula ng maghiganti ang mga Iranian at mga tapat sa pananampalataya sa mundo para sa pagpatay kay Ali Khamenei. Dito pumapasok ang tanong, ano ang gagawin ni Donald Trump sa sitwasyong ito? Sa tingin ko may tatlong posibleng senaryo. Una ay malawakang pag-atake na ipinangako ni Trump. Pero ano ang problema? Kalahati ng THAAD at Patriot ay wala na. Unti-unti na rin nababawasan ng Tomahawk at 3 taon bago madagdagan ulit ang mga ito.
Bawat pag-atake sa Iran ay nagpapahina sa tindig kontra China. Sinabi na ito ng militar kay Trump bago magsimula ang digmaan. Paalala ko lang na si General Dan Kane, ang tagapangulo ng pinagsamang komite ng mga hepe ng Sandatahang Lakas at iba pa ay nagbabala na ang matagalang kampanya ay matinding tatama sa reserba. Lalo na doon sa mga kailangan ng Ukraine at Israel. Ang ikalawang senaryo ay pagsuko na parang tusong kasunduan lang. Ibig sabihin, tanggapin ang plano ng Oman na pumapayag sa mga kondisyon ng Iran para sa pagdaan. Pero ayon sa kanila, hindi Iran ang nagpasimuno ng sistemang ito, kundi Oman, na parang may singil pero hindi bayad sa pagdaan. Buwis daw para sa serbisyo at seguridad ng kipot. Tatawagin pa nilang voluntaryo ito. Parang di sa pilitan, pero di ka makakadaan kung di magbayad. Политически Oo, nakamamatay sa politika. Ibig sabihin, puro pananakot lang ang mga ultimatum. Sa ekonomiya, ito lang ang mabilis na paraan para bumaba ang presyo ng langis bago eleksyon. Kay Trump naman, ano ang kakaiba? Nagagawa niya ito. Tandaan, noong Hunyo 17 pinirma niya ang memorandum ng pagkakaunawaan kasama ang Iran. Sabi niya, gusto niyo bang magpatuloy tayong makipagdigmaan sa kanila? Kung itutuloy ang digmaan, magugulo ang presyo ng langis. Hindi natin pwedeng payagan yon. Kapag isinara ang kipot ng Hormuz, siguradong tataas presyo ng gasolina. Oo, nagkamali kami ng kalkulasyon. Pero pakinggan nyo, ano ba talagang gusto nyo? Tapos kapag sinabihan siya, di ba nangako ka na, wawasakin mo ng todo ang arsenal ng mga misil nila? Sabi ni Trump, paano ko naman magagawa yon? Paano yan? Magkakaroon ng mga misil ang Saudi Arabia, tapos ang Iran wala? Hindi ko naman pwedeng gawin yon. Ganun ba ang gusto nyo? Hindi pwedeng ganon. Ang kabalintunaan, sang-ayon ang mga botante niya. Oo nga, may punto siya. Ayos lang naman lahat. Si Trump, isipin nyo, 2 araw lang ang nakalipas, sinabi niyang denuklearisado na ang Iran. Sabi niya, sa totoo lang, nailibing nga natin sila yung pinayamang uranium. Pwede na rin sabihing tapos na ang isyu ng dinuklearisasyon. Sabi ng mga botante niya, tama, totoo naman. Pinaalala ko lang na matagal na siyang nailibing, higit 1 taon na. Kung ganon, para saan pa ang yugtong yon ng digmaan? Sa tingin ko, ang pinakamalamang ay ang simpleng pagpapatuloy ng kasalukuyang senaryo. Tumpak na pag-atake sa 12-12 ng target, matitinding pahayag mula kina Pitt, Hexeta at Trump, sabayang negosasyon sa Oman, Qatar, Pakistan at pag-asang unang mapagod ang mga radikal sa Tehran. Ito na ang nangyayari ngayon. Ginagawa ang mga pag-atake ng sunod-sunod at may pagitan para hindi maubos ang arsenal at manatili ang tsansa sa diplomasya. Sige, magbuod tayo. Nagbigay ng ultimatum si Trump, hayagang hindi ito pinansin ng Iran, nagpakawala ng mga misil sa isang sibilyang barko at isinara ang kipot ng Hormuz hanggang sa tumigil ang panghihimasok ng Amerika. Tumugon ang Amerika sa pamamagitan ng pag-atake sa 140 target sa Iran at gumanti ang Iran sa mga base ng Amerika. Paulit-ulit ang ganitong siklo. Sa kabila ng matitinding pahayag ng magkabilang panig, may hindi komportableng katotohanan. Nakikipagdigma na ang Amerika, nakalahati na lang ang laman ng arsenal nito at bugbog na rin ang Iran at nauubos na rin ang mga imbak nito. Nagbigay ng ultimatum si Trump, ngunit hindi ito gumana. Hindi nagbago ng isip si Trump. Sa likod ng mga salitang magbabayad kayo, tatamaan namin kayo, ay may bodega na mas mabilis maubos kaysa mapuno. Naunawaan na ito ng Iran, kaya nila pinapaputukan ang mga barko at idinideklarang sarado ang kipot ng Hormuz dahil alam nilang gagaya lang ang mga Amerikano sa dati nilang ginawa. Ang ikinababahala ng Ukraine dito ay ang direktang koneksyon. Sabi ni Zelensky, bawat patriot na pinaputok sa gitnang silangan ay hindi mapupunta sa Kyiv, kaya hindi mapoprotektahan ng Ukraine laban sa ballistic missiles ng Russia. Ang digmaan sa Strait ng Hormuz, sa kasama ang palad, ay may kapalit ding seguridad ng Ukraine. Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.